This panday tapon ni Maysa. Tateman ni Maysa. Singtanda sila ng mga dinosaur. Matanda pa sa tao. Ang mga pawikan sa kabila ng mahigpit na pagbabantay sa kanila. Bakit naipanlalaman tiyan? Kung ano raw ang bawal, yun pa ang masarap. Pwede na. Pinatotohanan ito ni Roy, hindi niya tunay na pangalan. Ang paborito niya kasing lantakan, mahigpit na ipinagbabawal na kainin, ang karne ng pawikan. Masarap. Walang katulad ng ibang karne. Mas masarap itong pawikan. Hinahanap-hanap nga raw ito ng kanyang panlasa. Gusto kong kumain, bibili ako, kakain ako. Kung may buhay, bibili ako buhay. Kasi mas mura ang buhay. Ako na mismo magluluto. Siyempre, tatago mo rin. Eh, ayaw mo rin mahuli, di ba? May 4 na uri ng pawikan na matatagpuan sa ating mga karagatan. Ang hawksbill, olive ridley, green turtle, at leatherback. Endangered na ang mga pawikan. Nanganganib ang kanilang lahi. Kasama ito sa listahan ng mga hayop na mahigpit na ipinagbabawal hulihin at patayin. Pero sadyang marami pa rin ang pasaway. Pagkakakitaan ang tingin sa pawikan. Mula itlog hanggang karne, pati ang bao o shell. Ngunit ang kalikasan tila nagsisimula ng maningit. Nito lamang nakaraang linggo sa Fuga Island sa Apari, Cagayan, mahigit 200 katao ang nalason. 3 sa mga ito namatay dahil di umano sa pagkain ng pawikan. Sa pagkuha ko ng history ng mga pasyente na tinignan ko, mukhang poison doon sa kinain nila. Yung kinatay na pawikan, yung taba daw ang kinain. Pero ang mag-asawang Joel at Madeline, habang buhay daw pagsisisihan ang pagkain nila ng pawikan. 2 kasi sa mga batang namatay, mga anak nila. Nasakit sir. Pagpatatangkan iti sir. Di na puutan nito, patpatangkan ito. This panday tapon ni Maysa. Tateman ni Maysa. Ang Fuga ang pinakadulong isla ng Apari. 3 oras ang biyahe sa bangka mula sa Kabayanan. Halos dulo na ito ng Pilipinas. Nung narating ng aming team ang dalampasigan ng Fuga, tila nagdadalamhati pa rin ang isla. Ang Sitio Simabang, mismong lugar na pinangyarihan ng trahedya, mistula ng ghost town. Abandonado ang halos lahat ng bahay. Lumikas kasi ang mga tao sa takot na may kumakalat na epidemya. Inabutan namin si Mang Rudy. Inililibing ang kanyang alagang aso. Nalason din daw ito sa pagkain ng pawikan. Kahapon sir, buhay pa yan pero yung mga anak na namatay lahat. Nakakain kasi yung karne ng pawikan sir. Kala namin nakalusot na. Kaninang umaga patay na. Itinuro rin sa amin ni Mang Rudy ang naiwang bakas ng salaring dumali sa kanila. Ang bao o shell o carapace ng pawikan na nakalason daw sa kanyang mga kasityo at maging sa kanyang alagang aso. Ang mga kasama naming pulis, maingat na binalot ang bao ng pawikan sa isang plastic. Ipasusuri raw nila ito. Noong buhay pa raw ang pawikan, may timbang itong higit 20 kilo. Todo takip din sila ng kanilang ilong. May balita kasing kumalat, nakalalason daw pati ang amoy ng naiwang parte ng pawikan.
Napansin din ng mga pulis na may mga kakaibang marka sa baon ng pawikan. Mga mukhang sulat o disenyo ng isang tribo. Ito, dito kami nagtataka kung bakit may ganyan. Ang butas. Kaya lahat ng nakita namin, ito lang ang merong ganyan. Dati-dati pinagbabawal na yan, kaya lang sa kakulangan ng ulam o ano rito, napipilitan yung mga tao na kinakatay talaga yan. Nang nalalason sir. Si Rose, isang teacher, siya raw ang nagbigay ng paunang luna sa mga kasityo niyang nalason. Ang ginawa ko, inindus ko sila. Pinainom ko ng charcoal, powdered charcoal. Tapos nagtimpla rin kami ng sugar sa tubig. Nagyan ng konting asin para dun sa mga nagtatae. Then, kinalma namin yung mga tao dahil marami na sumasakit ang ulo, nahihilo. Ayon pa kay Rose, kapag may nahuli raw sa kanilang pawikan, pinaghahatian ito ng buong sityo. Kaya naman halos lahat sila na biktima. Ang usual na ginagawa nila rito pag kami nahuli, they share. Binibigyan yung mga tao. Kahit na wala kang huli, may parte ka pa rin dun sa nahuli sa araw na yon. Kaya, sa laki ng pawikan, pinarte-parte, linuto, inuwi sa kanilang mga bahay, linuto, nakarating hanggang sa isa-ibang sityo yung karne. Pero ayon kay Roy, marine biologist, hindi nakalalason ng karne ng pawikan. Hindi sila poisonous, edible sila. There are mga cases lang na nagiging poisonous sila pag nakakakain yung turtle ng toxic na algae and sponges. So yun, na-accumulate yung toxins sa flesh nila and hindi pa nagiging harmful sa kanila, pero dun sa kakain sa kanila, sa mga predator nila, yun nagiging toxic siya, which is fatal. Gayunman, pinabulaanan niyang nakalalason pati ang amoy ng baon ng pawikan. I don't think nakakalason yung amoy niya. Ano lang talaga, malansa lang talaga yung mga pawikan natin, especially pag patay na sila. Yung mga markings niya, posibleng ginawa siyang pet before. Kaya din siguro meron siyang butas sa posterior part, sa may bantat nito. Siguro binutasan siya para talian siya. Ang nangyari sa isla ng Fuga, bibihira. Dahil marami na rin namang mamamayan na rumirespeto at nagpapahalaga sa buhay ng mga pawikan. Dito sa Pawikan Conservation Center sa Morong sa Bataan, kinukupkop ang mga may kapansanang pawikan. Halos lahat ng pawikan dito, putol ang paa. At ang mga dating poacher o yung mga nanguhuli ng pawikan para ikalakal, sila ngayon ang mismong nangangalaga sa mga ito. Kung hindi namin titigil yan, mauubos ang pawikan namin. Kaya kami na rin mga mga poachers, dati mga kriminal, ang nagkaisip na pangalagaan sila ngayon. Sa malalayong isla ng Turtle Islands, may mga islang nakalaan din para sa pangangalaga ng mga pawikan. Dito, malaya silang nakakapangitlog at nakababalik sa dagat. Ang mga itlog, matyagang iniintay na mapisa. Lahat ng mga pagsisikap na ito para siguruhing mabubuhay pa ang mga pawikan at ang kanilang lahi mananatili sa mundo. Samantala, ang ilang mga residente ng Fuga Island tila natauhan na rin. Sina Kenneth at Minnie, napag-alaman naming may itinatago palang alagang pawikan. Balak nilang palakihin ang mga ito para ipanlaman tiyan daw sana. Pero dahil sa nangyaring trahedya sa kanilang lugar, mabuti pa raw pakawalan na lang nila ang mga ito sa dagat. Bakit mo papakawalan yung pawikan? Para po dumami sila. Mula sa araw na ito, rerespetuhin na raw nila ang karapatan ng mga pawikan na mabuhay ng malaya at malayo sa kumakalam na mga sikmura.